Breaking news mga kababayan, Israel, bakit nagseselo sa Saudi Arabia? At US, manghihimasok na sa kaguluhan sa Sudan. Nang nasa pwesto pa si dating Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos, ipinangako niya na ituturing na isang pariya o outcast at hindi dapat pakisamahan ang bansang Saudi Arabia, lalong-lalo na ang Crown Prince nito na si Prince Mohammed bin Salman. Yan ay dahil daw sa pagkakadawit nito sa pagpaslang sa isang Saudi journalist na si Jamal Khashoggi at sa iba pang alegasyon ng paglabag daw sa karapatang pangtao. Nangako din noon si Biden na ihihinto ang pagbebenta ng mga armas sa Saudi kahit matagal na itong kaalyado. And I said it at the time, Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are. Pero ngayon, malugod na tinatanggap ang pagdating sa Oval Office ng Crown Prince at de facto ruler ng Saudi na si Mohammed bin Salman. Buong tapang din siyang ipinagtanggol ni Pangulong Donald Trump nang tanungin si Salman ng isang reporter tungkol sa nangyari kay Khashoggi. And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Bukod sa eksenang ito, kitang-kita ang espesyal na pagtrato ni Donald Trump sa prinsipe ng Saudi dahil sa mga official announcement at mga kasunduan na ginawa ng administrasyon para sa kanya. Pero sa dami ng hiningi ng prinsipe ng Saudi, ang talagang nakapagpasaya sa prinsipe ay ang pagsasantabi ni Donald Trump ng mga issue ng pakikipagkasundo sa Israel kapalit ng bentahan ng armas. Kalakaran na kasi na bago magbenta ng armas ang US sa isang Arabong bansa, kailangan muna nilang ayusin ang relasyon nila sa Israel. Pero sa kaso ng Saudi, pumayag si Trump na magbenta ng armas kahit ayaw pa nitong ayusin o inormalize ang relasyon nila sa Israel. Bukod dito, hindi rin daw uusad ang relasyon ng Saudi at US kung hindi magkakasundo ang Israel at Saudi pagdating sa issue ng Palestine, kung saan magkakontra ang prinsipyo ng dalawang bansa. Gusto kasi ng Saudi na magkaroon ng sariling estado ang Palestina pero ayaw naman ng Israel. Naisantabi daw ang lahat ng mga isyong ito sa pagbisita ni Salman sa US at pinayagan pa siyang makabili ng mga armas sa Amerika. Bukod sa mga ito, nakuha din daw ng Saudi ang lahat ng mga hinihingi nito sa Amerika gaya ng depensa, mas pinalakas na ekonomiya at regional security kapalit ng $1 trillion investment ng Saudi sa US kasama ang mismong paglalagay ng mga negosyong direktang konektado sa Saudi royal family. Kasabay nito, nilagdaan na rin ni Pangulong Donald Trump ang bagong Strategic Defense Agreement ng US at Saudi at ganun din ang pagbebenta ng mga F-35 fighter jets na tanging ang Israel lamang ang pinayagang magkaroon sa buong Middle East at itinuturing na pinakasophistikadong jet fighter sa buong mundo. Bukod pa rito, idiniklara ni Donald Trump na ang Saudi Arabia ay isa ng major non-NATO ally. I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them, and I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight.
At dahil pinag-aaralan na ng Saudi na magbukas ng mga bagong ventures para sa kanilang ekonomiya bukod sa pagbebenta ng langis, makikipagtulungan din daw ang Estados Unidos para magkaroon ng mga advanced chips ang Saudi o mga makabagong semiconductor chips na mahalaga sa pagdevelop ng artificial intelligence at ganun din ng pagpapaunlad sa nuclear energy. Nangako din si Trump na tutuparin ang request ni Salman na tapusin ang digmaang sibil sa bansang Sudan. Dahil sa mga pabor na ibinigay ni Trump kay Salman, gaya ng F-35 fighter jets na tanging Israel lamang ang mayroon sa buong Middle East, hindi tuloy na iwasang mapansin ang tila pagseselos ng Israel sa Saudi. Sabi ni Netanyahu, hindi man lang daw sila kinonsulta ng US bago sana ito pumayag na magbenta ng ganong armas sa Saudi. Pero okay lang daw yon dahil sinigurado naman daw ni US Secretary of the State Marco Rubio kay Netanyahu na mas advanced at mas sopistikado pa rin ang mga armas na ipapadala sa Israel. Sabi pa ng Israel, mas mabuti na rin daw na maibenta ang mga F-35 jets sa Saudi dahil wala namang atraso o away ang Saudi at ng Israel, kesa naman daw ibenta ito sa Turkey na isang malaking banta sa kanila. Mayroon kasing mga bali-balita na muli na namang papasok ang Turkey sa isang kasunduan sa US sa pagbili ng mga nasabing jets. Lalo pang tumindi ang pag-aalala ng Israel nang tawagin ni Trump si Turkish President Recep Tayyip Erdogan na kaibigang minamahal. Ayon sa Chief Advisor on Foreign Policy and Security ni Pangulong Erdogan, nasa pag-uusap na ang lahat ng posibilidad. Lahat ay posible, kabilang na ang muling pagbabalik sa programang ito. Ito ang sinasabi namin mula pa noong una. Ang aming bansa ay katuwang sa pagdevelop ng F-35. Malaki at seryoso ang aming naging kontribusyon. Determinado na ngayon ang Turkey na maging kasosyo sa mga investment at kooperasyon sa industriya ng depensa. Dahil dito, patuloy na nilalakad ng mga Jewish and Greek lobbyists sa Kongreso ng Amerika na mapigilan ang posibleng pagbebenta ng mga F-35 jets sa Turkey. Pero sa kabila ng mga pabor na ibinigay ni Trump sa prinsipe ng Saudi Arabia, dalawa sa kanyang mga kahilingan ang hindi napagbigyan. Una, ang uranium enrichment o pagpaparami ng uranium na gagawin mismo sa teritoryo ng Saudi Arabia. Katulad yan ng ginagawa ng bansang Iran. At pangalawa ay ang proteksyon tulad ng ibinibigay ng US sa Japan at South Korea na sa oras na atakihin sila ng ibang bansa ay poprotektahan sila ng Amerika. Kapareho din ito ng proteksyong ibinibigay ng Amerika sa bansang Qatar kung saan nakapwesto ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa Middle East. Ito ang dalawang kahilingan ni Prinsipe Salman na hindi napagbigyan ni Donald Trump. Gusto sana ni Salman na payagan sila ng Amerika na magparami ng uranium sa loob mismo ng kanilang bansa para magamit sa kanilang ekonomiya. Lalo't mayaman pa naman ang bansang Saudi Arabia pagdating sa uranium deposit. Pero hindi pumayag si Donald Trump. At pagdating naman sa depensa, gusto sana ni Salman na magkaroon ng kasunduang tatagal kahit wala na si Donald Trump sa pwesto. Isang defense agreement na pinagtibay mismo ng Senado ng Amerika kung saan kapag inatake ang isang kaalyado, ituturing din itong pag-atake sa lahat at magkakaroon ng pinagsama-samang depensa. Kung maibibigay daw sana ito, ang Saudi na ang magiging pinakamalakas na pro-American ally sa mga Arabong bansa at tiyak nakakatakutan ito ng mga Islamic radical na nagtatangkang guluhin ito. Ito rin sana ang magbibigay kasiguruhan na hindi na makakapasok ang impluensya ng Russia at ng China sa Saudi Arabia. Pero katulad ng uranium enrichment, hindi rin ito pinayagan ni Donald Trump. Ayaw sana ng Saudi na magkaroon ng ibang kasosyo pagdating sa defense at ayaw din sana nitong magkaroon ng ibang supplier pagdating sa mga armas. Pero tila napipilitan ang Saudi na gawin ito
lalo na't hindi maibibigay ng US ang security guarantee na hinahanap nila. Isa sa mga halimbawa nito ay ang ginawa ng Saudi na pakikipagkasundo sa bansang Iran noong 2023, isang kasunduan na ginanap sa Beijing, China. Bagaman hindi ito nangangahulugan na tinatraidor ng Saudi ang US na siyang pangunahin nilang kaalyado, pero hindi isinasantabi ng Saudi ang pagkakaroon ng mga backup plan. Maliban sa China at Iran, gumawa rin ang Saudi ng isang mutual defense agreement sa bansang Pakistan, isang bansang Muslim at may nuclear weapon. Para sa Saudi, malaking bagay na rin ang nakuha ni Salman sa pagbisita niya sa US. Kahit hindi pinag-usapan ang normalisasyon sa Saudi at Israel, nakuha pa rin ito ang kanilang mga gusto. At malabo rin talagang mapag-usapan ang normalization dahil majority ng mga tao sa Saudi ay ayaw dito. Gayunman, positibo pa rin ang naging sagot ni Salman tungkol sa topic ng Israel, pero hindi ito nangangako na maibibigay ang kondisyong hinihingi ng Amerika sa ngayon. Kaugnay pa rin ng balitang ito, hinihiling din ng prinsipe ng Saudi kay Trump na tumulong para matapos na ang madugong civil war sa bansang Sudan. Wakasan ang mga digmaan, yan ang numero 1 pangako na ibinigay ni Donald Trump noong eleksyon. 8 digmaan pa nga ang sisikapin daw niyang tapusin, yan ay kahit may ilan sa mga ito na tila hindi na niya kayang tapusin pa. Kasama sa kanyang listahan ang digmaan sa Gaza, ang hidwaan sa pagitan ng India at Pakistan, ang digmaan ng Armenia at Azerbaijan, ang 12 araw na digmaan ng Iran at Israel, ang tensyon sa pagitan ng Egypt at Ethiopia, ang hidwaan ng Democratic Republic of Congo at Rwanda, ang border dispute ng Thailand at Cambodia, at ang hidwaan ng Serbia at Kosovo. Sinusubukan din niyang tapusin ang digmaan ng Ukraine at Russia, pero hindi para sa kapayapaan, kundi para umano sa Nobel Peace Prize ngayong taon na hindi niya nakuha. Pero bukod sa mga digmaang ito, dagdag ngayon sa mga aasikasuhin ng US ang kaguluhan sa Sudan. Isang digmaan na halos kinalimutan na ng mundo. Sa digmaang ito, libo-libong tao na ang namatay. Milyong-milyong tao na ang nawala ng tirahan at isa ito sa pinakamalaking humanitarian crisis sa buong mundo. Pero ngayon ay gusto nang pakialaman ni Trump ang gerang ito dahil na rin sa kahilingan ng kanyang kaibigan, ang prinsipe ng Saudi Arabia. I'll tell you, His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something that was crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working on Sudan. Maliwanag ang sinabi ni Trump. Hindi ito kasama sa kanyang mga plano. Pero dahil sa prinsipe ng Saudi, tututukan niya na ang trabahong ito. Sa katunayan, nag-post pa si Trump sa kanyang social media account at sinabing nahaharap ang Sudan sa isang matinding karahasan at kailangan daw doon ng mga pagkain at mga doktor. Malala ang karahasan na nangyayari ngayon sa Sudan, na itinuturing na pinakamarahas na lugar sa mundo at ang pinakamalaking humanitarian crisis sa kasalukuyan. Kailangan ang pagkain, mga doktor at iba pang mahahalagang tulong. Hiniling sa akin ng mga leader ng mga bansang Arabo sa buong mundo, lalo na ang iginagalang na Crown Prince ng Saudi Arabia, nakakaalis lamang ng Estados Unidos, na gamitin ko ang aking kapangyarihan at impluwensya bilang Pangulo upang agarang itigil ang mga pangyayaring ito. Ang Sudan ay may dakilang sibilisasyon at kultura na sa kasamaang palad ay nasira, pero maaari pang maibalik sa pamamagitan ng pagtutulungan at koordinasyon ng iba't ibang bansa, kabilang ang mga mayayamang bansa sa rehiyon na nais na makamtan ito. Makikipagtulungan kami sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt at iba pang mga kasosyo sa gitnang silangan upang wakasan ang karahasan at sabay na patatagin ang Sudan. Ano ba kasi ang nangyayari sa Sudan?
Bakit tila nahihila nito ang atensyon ng buong mundo? Ang Sudan ay isang bansa sa hilagang silangan ng Afrika. Nasa tabi ito ng Red Sea at direktang katapat nito ang Saudi Arabia. Nahirapan ang bansang ito sa mga kudita at military junta mula nang ideklara nila ang kanilang kalayaan noong 1956. Napakahabang civil war na sinundan pa ng kaguluhan sa bayan ng Darfur. Ang nasa kapangyarihan ng mga panahong iyon ay si Omar al-Bashir na siya ring pinakamatagal na namuno sa bansang Sudan. Noong 2019, napatalsik siya sa pwesto at bumuo ng isang transitional council. Nagkaroon din ng power sharing sa pagitan ng dalawang grupo pero hindi rin sila nagkasundo kalaunan. Ang isang grupo ay ang paramilitary group na RSF o Rapid Support Forces at ang isa ay ang mismong sandatahang lakas ng Sudan. Nag-aagawan sila sa kapangyarihan. Kumalat ang labanan hanggang sa mahati ang bansang Sudan. Marami na ang namamatay sa gutom. Halos nakalimutan na rin sila ng buong mundo pero hindi sila nakalimutan ng Saudi Arabia. Mahalaga ang Sudan para sa Saudi dahil una, katapat ito ng kanilang bansa. Bukod dyan ay may mga investment ang Saudi sa bansang ito na gusto nilang protektahan. At pangatlo, gusto ng Saudi na manatili sa kanilang impluensya ang Sudan para mapanatili ang balance of power sa region. Dahil dito, humingi ng pabor si Prince Salman kay Trump, yamang alam niya na tinatawag naman ni Trump ang kanyang sarili na President of Peace. Pero ang tanong ng marami, gaano naman kaya katagal ang kailangang hintayin bago niya ito magawa?